Morning po muli sa bawat isa, especially po sa makaka-join naman via Zoom and Facebook. Welcome po to our Sunday service. And ayun po, tayo po ay binigyan ulit ng pagkakataon ng Panginoon na magbigay ng kanyang mensahe sa inyo po. And I hope na ng kanyang mensahe, ng kanyang disiplina, higit sa lahat ng kanyang gabay na makuha natin sa kanyang salita. So before we start po, I will be through 16 po. So tapos na natin yung Romans and then the fact start na po sa First Corinthians. So pagkaroon na rin po tayo ng advanced reading para nang sa ganun po ay meron na po tayong laging baon na salita ng Panginoon. So ang ang coverage po ng Romans 12 to 16, ito na po is yung response natin. Kasi kung maalala nyo po, simula Romans 1 through Romans 11, which is na-conclude po ni Pastor Julius last Sunday, is about theology. Mabibigat po, di ba, na it is about the logical doctrine or theological doctrine na ibinigay sa atin ng Panginoon that we are justified by grace through faith. Na kung saan we are the righteousness of Christ Jesus. Alam po natin na in us, walang kabutihan, walang mabuti sa kaloob-looban natin. But because of the death and the resurrection of the Lord Jesus Christ, God sees us in His image. So, we are standing with confidence that the righteousness of God is in us. Yun po yung theology na kailangan nating maunawaan at ma-embed sa ating kaloob-looban at maunawaan na we are all sinners and we all need a Lord and Savior. So, itong 12 through 16 po, it is a response na kasi the rest of the chapters is about practical application on how we Christians, we live sa mundong to. So, si Paul po, ibinigay niya yung mga unang chapters kung ano yung doctrine na gustong malaman ng gustong malaman ng Panginoon na dapat ay alam natin at sinasapamuhay natin. And because we have that knowledge na ibinigay na nasa Bible na dapat po meron tayong response kung ano yung gagawin natin dun sa knowledge na ibinigay ng salita ng Panginoon. Kaya kailangan magkaroon po tayo ng adjustment sa buhay natin. Di ba po lagi naman po nating alam na po natin na dapat kahit paunti-unti meron tayong adjustment na ginagawa kasi araw-araw nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, araw-araw kinakausap tayo ng Panginoon, at araw-araw meron tayong conviction na nararanasan mula sa banal na Espiritu. So dapat po may response tayo na ginagawa every time we receive the message of the Lord, because since we know that we have been justified by grace through faith, dapat ito na po ang ginagawa natin sa pamumuhay natin sa araw-araw. So chapter 12 po, binigay po dito ni Paul yung practical instructions for Christian living. Kaya nga po yung umpisa niya sa chapter 12, ang sabi niya sa verses 1 through 2, therefore. So pag sinabi natin therefore, ibig sabihin, in summary, nung mga previous na isinulat niya. So that means from Romans 1 through 11, dun natapos yung logical and theological doctrine na ibinigay niya. Kaya pagdating sa chapter 12, ang sabi niya, therefore. Sa Tagalog, parang kaya naman. Therefore, I urge you, brother and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship, not only now we raise our hands when we praise and worship, not only if we sing praises to God, but ang sabi sa Biblia, when we offer our bodies as living sacrifice, our very own life, every time we surrender something sa Panginoon, that is an act of worship. Every and pleasing and perfect will. So kung naintindihan po natin yung Romans 1 through 11, dapat po nagkaroon tayo ng renewed mind. Dapat po dahil na illuminate sa atin ang katotohanan ng salita ng Panginoon, kung ano ang posisyon natin sa Panginoon, sa kaharian ng Panginoon, dapat po may change of mind tayo, may change of lifestyle tayo. And sa Greek word po, meron silang tinatawag na word na metanoia, wherein someone
na-change yung heart, yung lifestyle, and yung mind. So that means yung mensahe ng Panginoon, dapat po na-renewed yung mind natin kasi test natin and makikita natin kung ano ba ang kalooban natin, ng magandang kalooban ng sarili natin. Kasi ang sabi, do not conform to the pattern of this world. Di ba po sabi ko kanina, it's about the practicality on how we live as Christians. Because we Christians and other people, we have our own standard way of living. But according to the word, sabi, do not conform to the pattern of this world. And most often than not, we conform our lifestyle to the pattern of this world. But ang sabi, we should have the standard of God. So kung i-apply ko po ito sa sarili ko, if I don't have the principle of God, if I don't have the standard of God, sa pamumuhay ko bilang isang dalaga, pwede na akong, kung may manliligaw sa akin na hindi Christian, sasagutin ko na. Kasi I'm 33 na eh. May mga pressure sa family, may mga pressure sa mga kaibigan. If I am not living the standard of God, pwede na akong magpaligaw kahit hindi Kristiyano. Sige, okay na yan. If I am not living according to the standard of God, pwede akong mag-work na merong Sunday. Kasi hindi ko pinaprioritize na yung Saturday and Sunday. Pahinga ko yon at time ko kay Lord. So, kung standard ko lang, tatanggap ako ng trabaho po. Magtatrabaho ako, ang i-aim ko is malaking sahod and gusto ko makapag-travel ako sa mga gusto kong lugar. That's my standard. That's the standard of my family, na kung ako lang, standard ko lang din po sa buhay ko, hindi ko pipiliin na magpagamit sa Panginoon dahil mahirap. Hindi ko pipiliin na magpagamit sa Panginoon dahil maraming bagay na kailangan ko sacrifice. That's my standard. But ang sabi ng Panginoon, do not conform to the pattern of this world. That's why we have a renewed mind. So, alam ko naman po na we Christians, the CRCM family, and sa mga naka-join din po, tayo po ay namumuhay na according to the standard of God. Kasi po, ang tutunan ko po this February na po pala, no? Last month po, isa po sa mga bagay na tutunan ko is, if we don't know the standard of God, we are missing a lot of things in our life. We have our own way of understanding how we ought to live our life. And akala natin, yung buhay na meron tayo is good enough na. Okay na. Kasi okay naman eh. But the thing is, may pinakita sa akin ng Panginoon na situation na if you don't know the standard of God, tatanggapin mo na lang kung ang binigay sa'yo ng Lord. Tatanggapin mo na lang na okay na yan, maganda naman eh. Okay na yan, maayos naman yung buhay ko. Okay na yan, may trabaho naman ako. Okay na yan. Because that is your standard. You think that your standard is okay na. But kung alam mo ang standard ng Panginoon na I can give you more than that, I can bless you more than what you have right now, mapapa-in-on na lang tayo sa Panginoon. Because I witnessed something po na kung alam lang niya yung standard ng Panginoon na gustong mangyari sa buhay niya, hindi sana yun yung na-experience niya. But the thing is, ang sabi nga, kung yung standard nila, masaya sila sa outcome. Kasi yun yung alam nilang standard, salita, para alam natin kung anong standard na dapat meron tayo. Na if we are children of God, go beyond the standard that meron sa atin. So, sabi ko, maraming salamat Lord because sa experience na yun, pinakita mo sa akin yung ibang aspeto. And alam ko may judgment akong nagawa dun sa na-witness ko na yun. But rather, I asked the Lord, Lord, na-witness ko tong pangyayaring to, but what do you want me to learn from this? So sabi niya, Ana, if you know the standard, you will not settle doon sa bagay na way low kung ano yung inihanda ko. So sabi ko, Lord, thank you for opening my understanding doon sa experience na yun. So kaya nga ang sabi, do not conform to the pattern of this world. And when we give worship to God, it is our own very heart, our own very mind, and lifestyle na ino-offer natin sa Panginoon. Kaya nga, living sacrifice. And kaya nga si Paul sabi niya, I urge you. I urge. Nandun yung pag-urge ni Paul na, brothers and sisters, in view of God's mercy. Ano po ba yung God's mercy? How to define yung mercy ng Panginoon sa buhay natin? Simplihan lang po natin. Ako po, I view God's mercy sa buhay ko is when God knows na I have done so many mistakes and I will be making mistakes and yet He is willing to give me good things sa buhay ko. And that's how I see the mercy of God. I deserve the punishment of sin, but because of His loving kindness and mercy, ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak para siya ang sumalo ng ating mga kasalanan. Siya ang magdusa ng kaparusahan. Dapat we have a transformed life in response sa mercy ng Panginoon na ibinigay sa atin. Sabi nga po sa Psalm 119, 9 through 11, how can a young person these days? By living according to your word. We can be pure by living according to the word of God. Verse 10, I seek you with all.
I have hidden your word in my heart that I might not sin against. So, dapat po daw ang salita ng Panginoon is nasa puso natin because if it is in our heart, we know na meron tayong, nandun po yung conviction sa Holy Spirit kasi meron tayong tinanim. And ang sabi nga po ng Psalmist, I have hidden your word in my heart that I might not sin against. Because he hid yung salita ng Panginoon sa puso niya. Sa Isaiah 29:13, ang sabi, the Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. This is the very common how we worship God. We come to God with our mouth, singing praises, singing worship songs, and we honor we honor God with our lips. Pero ang sabi sa Isaiah, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules they have been taught. So kung tayo po, ako po recently ko lang din po parang mga 5 years ago ko lang po ata na totoong naunawaan what is true worship. And dahil yun sa binigay na salita ng Panginoon kay Pastor Giris, the true kind of worship is giving yourself to God, surrendering your will to God. That is an act of worship. Just like Abraham surrendering Isaac. Yun yung precious thing sa buhay niya and yet sinurrender niya. And that is worship. So, maraming pagkakataon na kapag lumaki tayo sa church, ang alam lang natin na praise and worship is singing praises to God. But ang sabi, a true and proper worship is when we offer our bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. So I hope po na whenever we come to God, what matters most is the possession of our heart. The possession of our heart really matters kapag gusto nating i-worship ang Panginoon. And it's about living a life of worship to God through personal sacrifice and holiness. Lagi tayo nagkakamali. We fall short sa glory ng Panginoon in so many ways, big ways, little ways, nagkakamali tayo ng decision natin. But if we want to worship God, isurrender natin yung kalooban natin. Naalala ko po, plastic lang po ata yun. Tama po, plastic po ata. Napanood ko yung clip nung sa asawa po ni Alex Gonzaga, kay Mikey Morada po, yung interview ni Tony Gonzaga. Alam naman po natin, alam niyo po na nakailang miscarriage na si Alex Gonzaga. And what strike me the most is yung sinabi po ni Mikey Morada na I surrender to God. Kasi po, sila Alex po is nagmamanifest nila, kiniklaim na nila, na-claim ko na to Lord kasi parang may na-receive na word na for unto us a child is born, yung sa Isaiah. And then parang because of that word, because of that scripture, parang nagkaroon sila ng encouragement, i-claim ko na to, na magbubuntis na ako. And then nagkaroon ng heartbeat. But then again, hindi pa rin po yun natuloy. So sa interview, ang sabi po ni Mike, sinurrender niya kay Lord. Regardless kung magkakaroon ng anak or hindi, sinurrender niya na kay Lord yung witness. Sabi ko, Lord, ang galing po, no? Ang nakaka-bless yung ganong puso ng isang lalaki na gusto niya magkaroon ng anak and gusto niya na ayaw na nahihirapan yung asawa niya. But then, it is an act of worship na sinurrender ni Mike yung gusto niya. Sabi niya, kung ano man ang mangyari, ibigay man o hindi, magtitiwala siya. And because of that, their relationship deepens more and more. Sabi ko, Lord, maraming salamat din sa mga tao mo binibigay mo para matutuwa ko at mamulat ako sa mga bagay na hindi ko pa alam at hindi ko pa na-experience. But through the wisdom of other people, naya-apply ko yun sa buhay ko. Kaya naman, hindi na natin kailangan pa na maging mabuti tayo, mabuting isang tao para lumapit sa Ama. Because sa mata ng Panginoon, tayo ay matuwid because of His Son, Jesus Christ. So, wag nating isipin na ay hindi pa ako mabait or hindi pa ako nagde-devotion everyday. Ay hindi ko pa nakakabisado yung buong Biblia. I cannot offer something to God. No. Our very own heart is an offering to God. If you know that you want to love God as much as God wants to love you, and you offer your heart and you surrender your heart, it is an act of worship. It's a pleasing aroma of worship before the throne of God because it is in your heart, your humility, ang tinitingnan ng Panginoon. So, sabi nga po sa verses 3, for by the grace given me, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed gifts na ibinigay ng Panginoon. So dapat po, when we live our lives according to the standard of God and we do not conform our lives according to the pattern of this world, dapat po, alam natin kung ano yung mga gifts na binigay sa atin ng Panginoon. Ang sabi, if your gift is prophesying, then prophesy in accordance with your faith. Dito po ako nung nahirapan nung kasama pa po ako sa prayer intercession. Ayaw kong magsalita because wala pa akong faith na magbigay ng revelation. Kasi ang sabi ko, baka hindi ko kay Lord, baka sa sarili ko lang. Marami akong what if. And then ang sabi ng Panginoon, your gift is prophesying,
then prophesy in accordance with your faith. In accordance of your faith. Because binibigyan lang tayo ng Panginoon faith na meron tayo. If it is serving, then serve. If it is your gift to serve, then serve wholeheartedly. If it is teaching, then teach. If it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. Makita po natin, if we have the gift of leadership, we have to own the responsibility seriously. And as leaders, we have goal. And just like Pastora Grace, she has this goal na dapat tayo maalay tayo sa salita ng Panginoon. We reach our destiny nang sa ganun pag umarap siya sa trono ng Panginoon, walang mababato sa kanya and wala siyang panghihinayangan. Ginawa niya yung kanyang lahat na magagawa niya para maging isang mabuting leader. And bilang isang leader, our goal should be intentional. Our action should be intentional. And we should have genuine commitment towards other people. Kaya nga ang sabi, if it is to lead, then do it diligently. Because ibang usapan na po kapag ikaw ay isang diligent na tao. You make sure you make an effort for that person. And if it is to show mercy, do it cheerfully without judgment and dapat may respect when we show mercy to someone. And sa verse 6 sabi, we have different gifts according to the grace given to each of us. Diba po, alam naman natin to, no? We should not compare our giftings to others because we should remember that spiritual giftedness does not equal to spiritual maturity. It doesn't mean na maraming gift tong tao to spiritual mature na siya. Mas mature siya sa'yo. No? Hindi natin pinipilang kung ilan ang gift ng tao kung mature na siya. Maturity is when we continue to walk by faith and we walk in obedience sa Panginoon. That is spiritual maturity. And sa chapter 13 po, this is about the submission to authorities, love for others, and living a righteous life with an eye toward the return of Jesus Christ. So the verses 1 through 7 po, ito po pinakita ni Paul na tayo po bilang isang tao, bilang isang Kristiyano, we should know how to submit to governing authorities. Kaya po ang sabi sa verse 1, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Alam po natin to na bilang isang Filipino citizen, we have tayo. Even though this is a republican country and the people have voice over the government, dapat we should know how to respect them po and we should know how to submit sa rules and law na nag-govern sa Pilipinas. Kaya nga po, ang sabi sa verse 4, for the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, ang sabi, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. Wala silang kapangyarihan, ibig sabihin na for rulers do not bear the sword for no reason. Kaya sila nasa posisyon, ay meron silang paggagamitan ng kanilang kapangyarihan. And ang sabi, but if you do wrong, be afraid. They are God's servants, agents of wrath. Agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Yun po ginagawa ng government is to maintain rules and order because God is the God of order. So dapat po yung government sinusunod natin because ang sinumpaan nila is to protect the Philippines and to rule yung mga bagay na makakabuti, mag-i-implement makakabuti sa mga tao sa bansang Pilipinas. That is to maintain order and punish wrongdoers. And kung papalitin man po natin sa pamilya, kung tayo ay anak, we respect and submit sa mga magulang. Kung tayo ay empleyado, we submit doon sa mga managers at supervisors natin. Kung tayo man po ay nasa ministry, we respect and we submit the authority ng leaders na nasa loob. That's how we apply these writings of Paul. Kaya nga po sabi sa verse 6 to 7, this is also why you pay taxes. So, ang laki po ng tax natin sa Pilipinas, wala tayong magagawa, auto-deduct na sa mga sahod natin, yung mga tax natin. But these are also responsibility. For the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue, especially po sa mga businesses. If respect, then respect. If honor, then honor. Because before we will ever become a good and efficient leader, God will allow us to experience how to submit to indifferent people. Sa mga taong hindi natin kasundo, sa mga tao na hindi pareho yung vision and mission natin, but still God allows na maging under nila tayo because we have to live in humility. But that, it doesn't mean na every time na meron silang sinasabi is you gagawin mo agad. It doesn't work that way. But we can submit, but with the wisdom of God, you learn how to obey without compromising. And sabi po sa verse 10, love does not harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of
the law. Kasi po, sinabi po ni Paul sa verses 8 to 10 na ang love daw po is the key fulfilling thing sa law. Di ba po sabi sa salita ng Panginoon, love your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all that is within you, and love your neighbor as you love yourself. So sabi po, kapag mahal daw po natin ang kapwa natin at merong pagmamahalan ng gagaling sa Panginoon, love keeps no harm. So kung ang love is nandun sa puso natin ay nasa buhay natin, ibig sabihin, mapupulfill natin yung law because love does not harm a neighbor. And therefore, love is the fulfillment of the law. And ang sabi po, sa Christians, a legitimate debt and the one that Christians can never fully repay is the ongoing obligation to love one another. So there is love and respect to other people who are governing. Respect and love, then we obey. Because it is impossible na mahal natin yung Panginoon, but hindi natin mahal yung mga tao. It is impossible that we love God but we don't love His people. And sa chapter 14, it's about naman po how Christians should handle differences in personal conviction, personal value, opinions, especially like po nung mga taga-Roma po, they have this lifestyle na sa pag-inom nila, pagkain nila, and yung mga holy days nila, nagkakaroon ng conflict sa conviction and values ng mga Romans and ng mga Gentiles. Di ba po may mga Christian na Romans, may mga Gentiles, and nagkakaroon sila ng conflict. Kaya isa nito sa inaddress ni Paul is to encourage believers to respect each other's differing views without judgment. Kasi po, napakahirap po na ang gusto lang natin is pumosisyon doon sa, sige, mag-agree na lang ako para okay na. Para hindi na lumaki ang gulo. Sige, ikaw na tama. Nag-agree ka but your heart doesn't agree. So, sabi, we can agree with respect without passing judgment. Kaya nga po ang sabi sa verse 1, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. Because po, as a context po, some believers po kasi might feel that certain foods are unclean. Yung iba naman ay clean, so kinakain nila. So si Paul, in-stress niya na each person should be convinced in their own mind. Meron tayong sarili conviction na kung may isang taong kayo umiinom ng wine, ng red wine, at ikaw naman ay hindi, huwag mong ipupush yung conviction niya na, ay, nagkakasala ka, umiinom ka ng red wine. So, may mga pagkakataon po tayo na yung personal conviction natin ay ipinupush natin sa ibang tao. And ang sabi nga, accept the one whose faith is weak. Kung yun pala ang conviction niya, wag po natin push ng i-push yung personal conviction natin because you think that you have a strong conviction, that you think you are mature Christian na. No po. Ang sabi, accept the one whose faith is weak without quarreling over disputable matters. Just take po pagkakaunawa ng kapwa natin, Kristiyano, salita ng Panginoon. Kung ang pagkakaunawa pa lang nila, ang sabi nga po dito is kumakain ng vegetable, sabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi sa verse 2, one person's faith allows them to eat anything, but another whose faith is weak eats only vegetable. So, kung tayo po, ang pagkakaunawa natin sa salita ng Panginoon ay nasa meat part na tayo, and then yung others ay nasa milk pa lang, nasa vegetables pa lang, kung yun pa lang yung kaya nilang i-digest, spiritual life nila, wag natin silang mamatahin na yun pa lang ang kaya. Because we have to accept that we have different kind of faith. We have different level of understanding. God only gives us much understanding that we can contain. So that means we have to respect our differences with our conviction because when we disagree, we should not look down on one another and we should not condemn one another. Bakit po? Sa verse 3 ang sabi, the one who eats everything must not treat with contempt the one who does not. And the one who does not eat everything must not judge the one who does, for God accepted them. So kung ito pa lang po, yung kaya ng faith ng isang tao or ng Christian na kakilala natin, let us not pass judgment. Let's not judge them na ito pa lang kaya niya. Ay, kaya siya wala sa ministry kasi mababa pa yung faith niya. Ay, kaya siya hindi pa nakakagawa ng mga bagay para sa Panginoon kasi ito pa lang yung faith. Ito pa lang yung kaya niyang gawin. Wag, at the same thing din po, wag na, Lord, ito lang po kasi yung kaya ko. Hindi na lang ako sasama sa ministry. Hindi na lang ako kikilos dahil wala naman akong means, wala naman akong provision. So, dapat po maintindihan natin na God accepted both strong and the weak. Because if the conviction of that person is to do things lang, for example,
hanggang mga nagtatrabaho na po at ako ng mga first year ng work ko na. Conviction ko po talaga na hindi ako sumama sa mga katrabaho ko na nagiinuman. Because, but then po, as I grow in the faith na po, nandun na yung conviction ko na ay kaya ko nang sumama sa mga katrabaho kahit nagiinuman sila, kahit pupunta sila sa ganitong lugar because I know na nandun yung conviction ko and I know na hindi na ako madadala because I already established na I see Bel, pag kahit sumama yan, kahit mag-inuman tayo, hindi yan. So may mga ganun po akong natututunan na mga conviction ko sa buhay ko na pag tinignan ko, ay oo nga, yun lang pala yung conviction ko dati. Ay now, ito na yung conviction ko. So ganun din daw po. Wag daw po nating titignan yung ibang tao kung ano pa lang yung kayang gawin bilang isang Kristiyano at bilang isang tao. For example din po sa ministry natin, may mga hirap, ang hirap i-handle na parang tayo na yung nag-aabot, nagiging tayo pa yung masama na binibigyan na natin ng ways para malalo pang mapatatag, mapaayos ang relasyon sa Panginoon. But still, parang ayaw nila, hindi nila kayang panindigan or mahirap pa na bagay. But then again, kapag humihingi tayo ng wisdom sa Panginoon, kahit ayaw mo nang makihalubilo sa mga taong ito because God said na show mercy as I show mercy to you. Show forgiveness, give forgiveness as I forgive you. So sabi ko, Lord, ang hirap kasi parang ikaw na lang lagi yung mag-aabot, ikaw na lang lagi yung mag-go extra mile for that person. But bakit pa natin i-judge? Kung ang faith ko na is, kaya ko na kahit may problema ako, kaya kong pagsabay ng ministry, kaya kong pagsabay ng, hindi kayang pagsabay-sabayin yung iba't ibang aspeto ng buhay nila. Na kapag nahirapan sila spiritually, minsan, work, ayaw muna nilang pag-touch ng spiritual things. And naging ganun din po ako. So may mga tao na wag po nating husgahan if they cannot really move forward po with God because accountability nila yun with the Lord. Nagpapadala ang Panginoon ng tao, nagbibigay siya ng mensahe, and it's up to that person's heart and conviction and humility kung magpapasa ka po sa Panginoon. But gawin po natin yung mga bagay na kaya natin gawin para makatulong dun sa tao without passing judgment. So, ang sabi nga po sa verse 4, who are you to judge someone else's servants? To their own master, servants stand or fall, and they will stand, for the Lord is able to make them stand. Tandaan po natin na it is God who will judge that person. Each of us is accountable to God alone. We are accountable to God alone. Kung marami ng mga tao, marami ng teachings, discipline, messages, and patuloy pa natin nire-review at nire-review yun because ayaw mo nagmamatigas pa tayo, sagot na po natin sa Panginoon. But those person na tinapik ng Panginoon na abutin mga kapatid mo, and then you've done your part. You've done your part. But for that person na mas hinahayaan na yung emosyon, yung feeling, yung situation ang umiral kaysa mag-soar in faith, that's accountable na po before the Lord. Because last year po, may natutunan akong term is, may napakinggan po ako ng isang preacher is about emotional idolatry. Nagkaroon po sila ng term din kapag ang sabi daw po is when we cuddle or when we let our emotions reign over sa sitwasyon natin, it becomes or our emotions become our idol. Na nandun na tayo sa circle na yon ng buhay natin na mas hinahayaan na natin na mas ma-comfort tayo ng pain, mas ma-comfort tayo no because nandoon yung parang satisfaction mo na pa-victim effect. So sabi ko, oh nga po Lord, no, when we let our emotions rule and reign sa situation namin and hindi kami nag-walk by faith, parang mas nagiging idol na namin yung emosyon namin. Mas nagiging idol ko na mas nagiging idol mo na yung pagiging malungkutin mo, nagiging idol mo na yung pagiging bugnutin mo, because yun na yung hinahayaan mo na mas umangat sa buhay mo na okay na ako sa ganito. But then, dapat po, yung worship natin is towards God and to please God. So whatever we do, yung values natin, yung motive natin, yung intention natin, is to please 7 through 8. For none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves. We die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Ibig sabihin lang po, ano man po ang ginagawa natin, isasagot natin dito sa Panginoon. We live or die with the Lord. And kung may mga bagay man po tayo nakita sa ating kapatiran, kinausap na natin and ayaw pa rin, sagot na po niya yun sa Panginoon. And sa verse 12 to 13, so then each of us will give an account of ourselves to God. Therefore, let us stop passing judgment on one another. Instead, make up your mind not to put anything stumbling block or obstacle in the way of a brother or sister. Let us not destroy others' faith,
by imposing that we are strong. Alam po natin na if you know you are strong, then be humble. Be humble po because we are to build each other up, not to break each other down. Yun po yung sinasabi ni Paul na part of Christian living is knowing and accepting one's weaknesses, but letting them or helping them to let their weakness turn into their strength. And hindi natin yun i-impose because only the Holy Spirit can give the faith that they need. And sa chapter 15 po, ito naman po is getting along with other people, with one another, with love. Sabi nga po ni Paul sa verse 1, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Kung sa tingin mo, mas malakas, mas mataas yung emotional intelligence mo sa taong to, then mas kaya mo siyang intindihin. Mas kaya mong magparaya. Because may mga tao na mas mataas ang IQ, yet mababa ang EQ. May mataas naman ang EQ, pero mababa ang IQ. So ang sabi, we who are strong ought to bear the failings of the weak and not to please ourselves. So if you consider yourself strong in comparison to other people, dapat ginagamit po natin yung strength natin sa pag-serve sa kanila and pag-serve sa Panginoon. Di ba po kanina sa previous verses, merong giftings na ibinigay ang Panginoon sa atin. You lead it diligently, if show mercy cheerfully, if you give generously, if you prophesy according to your faith. So, kung sa tingin mo lahat ng to meron kang gifts sa ministry, and lahat ng to sa tingin mo effective kang gawin yon, and then nakikita mo yung kapatiran mo na hindi siya nagpa-function according to his or her gifting. If you think you are strong and spiritually mature, then why not help that person in prayer first to allow him or her na isurrender yung mga reservation niya sa Panginoon, allow God na mag-work sa buhay niya. Because marami po sa atin, because we do have a lot of reservations, what if sa buhay natin, maraming bagay ang hindi natin na surrender sa Panginoon. Kasi natatakot tayo na what, Lord, if this is the outcome? What if, Lord, ito yung pangyari if binigay ko sa iyo to? That means po, may mga bagay na kaya nating harapin because our faith is strong enough, and sa iba naman pong tao, hindi pa nila kayang harapin. And imbis na i-judge natin na ang dali lang naman mag-desisyon, pwede naman na pag-desisyon na yan, na dapat ito yung ginawa mo nung una pa lang. Eh what if hindi pa ganun kataas yung faith ng taong to na pag-desisyonan yun, and hinahayaan siya ng Panginoon na makita niya that in your weakness, I am strong. We just have to trust me and surrender your weakness to me. So, we have to accept our brethren's weakness. Because sabi po sa verse 3, for even Christ did not please himself. Sometimes po ako po, na-experience ko na to many times, bata-bata pa ako, na kapag mas magaling ako sa ibang tao, pag mas magaling ako sa ibang tao sa area na to, feeling proud ako. Parang napiplease ko yung sarili ko na, ay, mas magaling ako sa kanya. Ay, mas nagagamit ako sa kanya. Ay, mas alam ko itong gawin kasi sa kanya. Especially po sa work. And then, nagkakaroon ako ng judgment sa ibang tao. Ba't di na kayang gawin ito? Ang dali-dali lang. But then, maintindihan po natin na may kanya-kanyang pace, may kanya-kanyang learning curve ang isang tao, may kanya-kanyang understanding. So kung sa tingin mo mas magaling ka, why not yung galing mo, i-share mo rin sa kanya. Kaya yun po yung sinasabi ni Paul. Kaya po sabi sa verse 5 and 6, if we are with each other's burdens, weakness, ang sabi sa 5 to 6, may the God who gives endurance. Hindi po madaling mag-endure sa mga kapatiran, sa mga kasama sa bahay, sa mga kaibigan. If you have different values, if you have different convictions, mahirap pong mag-endure. Mahirap pong mag-walk bilang isang Kristiyano na hindi ka nagkakasala. Meron nga po kami mga biruan, mga kasamahan ko dito sa church. Kapag nakakadamay na po kami ng ibang tao, sabihin namin, ay, minus point ka na sa lang. Even though ginagawa namin joke yun, but we know to ourselves na, ay, nga, Lord, sorry po, minus points na kami. Minsan nga po nagiging negative na yung balance ko. So, kapag mga ganun pong mga bagay, even though hindi natin akalain na yung taong kung napakadali naman na kailangan yung gawin, hindi pa rin magawa. Surrender that thought to God. And hayaan na natin na si God ang mag-deal sa kanya. Kaya kasi ang sabi niya, may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind. Attitude of mind daw toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice, you may glorify the God
and Father of our Lord Jesus Christ. Remember po, nung si Jesus Christ, hindi niya na kaya, sa cross, sabi niya, Father, Father, why have you forsaken? Pwede niya naman piliin na especially po, dun sa pag-test sa kanya ni Satan, yung three temptations, if Jesus Christ wanted to please himself, nag-give in na po siya dun sa temptation ni Jesus Christ. But then again, ang sabi sa verse 3, for even Christ did not please himself. Kahit nahirapan siya, nasaktan siya, hindi niya pinis ang sarili niya because gusto niya maging isang example sa atin. And we are more concerned with other people's spiritual well-being than our own comfort. Kung kailangan natin mag-step down ng mga isang baitang, dalawang baitang para sa ikakaunlad ng spiritual na estado ng ating kapatiran, hindi kawalan sa atin. Because when you become humble before God, then you are strong in the faith because you let God understand ano yung pinagdadaanan ng tao ko. Bakit siya ganito? Bakit nahihirapan siya? Bakit ang dami niyang reservations? Bakit madali naman na yung conviction ganito? Yung mga bakit po natin, isurrender po natin sa Panginoon and ipag-pray po na, especially pag may meron po tayong mga reklamo sa kapatiran. Hindi mawawala yan. Samahan po namin. Hindi pagkakailan na mayroon kaming mga shortcomings, meron kaming mga iskisan, meron kaming mga rants sa bawat isa. But sa mga bagay na natutunan ko po is imbis kami na magkaroon pa ng negative thing towards other people. Sabi ni Lord sa akin, Ana, imbis na nag-berat ka, ipag-pray mo na lang yung taong ko. Kung ano yung nakikita mong kahinaan niya, ipag-pray mo na lang. Kesa i-pinpoint mo na ito yung kahinaan niya, tapos wala ka naman ginagawang action. Wala ka pang nagawang solusyon doon. But then if you pray to God, si Lord na ang bahala. Kaya nga, ang sabi sa verse 7, accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Kapag naunawaan natin yung sitwasyon ng ibang tao, yung circumstances ng ibang tao, kung bakit ganito yung actions niya, decisions in life niya, kung bakit ganito, kapag in-accept natin yun, kapag in-accept natin siya, just as Christ accepted us, we give praise to God. And sabi sa verse 13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust. So, hindi madaling makisama sa mga taong mahirap pakisamahan. Madali ang isang grupo kapag pare-pareho kayo ng gusto, pare-pareho kayo ng desisyon, ng conviction, pero hindi hahayaan ni Lord na sa isang grupo, sa isang ministry, pare-pareho po tayo. Kailangan we know how to live with harmony sa mga tao na may different views and opinions na ire-respeto natin. But it doesn't mean na tatanggapin ko kung ano yung gusto. I respect you as my elder, as my leader, as my co-heir of Christ. I respect you. But it doesn't mean do not expect that I will act or I will give you an action that you're expecting to do. I respect, but do not expect to obey what you want to do. Yun po yung natutunan ko na I respect. But kapag sinabi ng Panginoon na hindi po ako kikilos or hindi ko po yung gagawin. Kaya nga ang sabi, may the God of hope fill you with all joy and peace. E sa paggawa natin ng mabuti sa mga tao, dapat meron tayong joy. Meron tayong, hindi nag-grumble yung heart natin. Hindi nag-grumble yung spirit natin. So that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. And sa verses 14 to 21 po, remind po dito ni Paul yung mga Romans how to live according to the standard of God. Kasi alam niya naman ako na yung mga Roman Christians, maayos ang pagbuhay, ang pananampalataya, susunod sa salita ng Panginoon. But they have to be reminded. Napaka-importante po na may nagre-remind sa atin. Even though alam natin tong verse na to, mapangako na Panginoon, alam na natin kung ano dapat gawin natin, but sometimes it's good na nare-remind po tayo ng mga kasamahan natin, nare-remind tayo ng mga na-witness natin mga experiences. Kaya po ang sabi ni Paul sa verses 14 through 15, I myself convinced my brothers and sisters that you yourselves are full of goodness. Mga Roman Christians po, filled with knowledge and competent to instruct one another. Yet I have written you quite boldly on some points to remind you of them again because of the grace God gave me. So Paul wrote the letter po to remind them, to encourage them to do what they knew what's right. Because tayo po, we have to remind ourselves na, Ana, do not just do what is right before other people, but do what is right according to the standard of God.
And we should be reminded po na we are not just people na walang pinapanampalatayaang Panginoon. Meron tayong pinapanampalatayaang buhay at totoong Diyos. And sa verse 30, sinabi po dito ni Paul na, I urge you, brothers and sisters, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Holy Spirit, to join me in my struggle by praying to God for me. Kasi during this time po, papunta po si Paul ng Jerusalem para ibigay yung mga naipon niya na parang mga offerings and pledges po para tumulong. So ang sabi ni Paul, join me in my struggle by praying to God for me. So kung alam niyo lang po is hindi natin kaya bigay financially, then let's pray for one another. Let's pray po. And sa chapter 16 po, ito na po yung last na chapter natin. It's about po sa personal greetings ni Paul to the Christians in Rome. And makita po natin na kapag pinasa natin, ang unang nabanggit niya is pangalan ng mga babae. Una nga po rin si Phoebe. Parang siya po yung magdadala ng sulat ni Paul para sa mga Roman Christians. And babasahin din sa kanila. And binigyan niya ito ng magandang commentation si Phoebe. And kung titignan din po natin, the rest of the chapters po is na bagit niya po doon si Phoebe, si Priscilla, si Mary, and other households pa po na may magandang ginawa para sa ministry, nagbigay ng effort sa ministry. Binigyan niya po ito ng personal commendation, ng regards, pinasalamatan niya na maraming salamat sa mga taong ito na tumulong sa akin. But then, meron din po siya ibinigay na mensahe sa kanila. Ang sabi sa verses 17 to 19, I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have heard. Marami po tayong makakasalubong, especially po kung marami tayo pinupuntang lugar, marami tayong nakasalubong iba't ibang tao, may iba't iba silang doctrine. Ang sabi po ni Paul, watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have heard. Keep away from them. Dati po, di ko ito maintindihan. Na-experience ko yung mga to, personal experience po sa church. Hindi ko po yung maintindihan, but I respect my leader with submission. Sabi ko, okay Lord, di ko po naintindihan, but let your will be done and help me understand it this time. So ito yung sinabi ni Lord. For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. By smooth talk and flattery, they deceive the minds of the people. Everyone has heard about your obedience, so I rejoice because of you. But I want you to be wise about what is good. Let us go back again po to the standard of God. I want you to be wise about what is good and innocent about what is evil. And sa verse 25 to 27, now to him who is able to establish you in accordance with my gospel, the message I proclaim about Jesus Christ in keeping with the revelation of the mystery hidden for long ages past, but now revealed and made known through the prophetic writings by the command of eternal God, so that all the Gentiles, Israel, the Gentiles tayo, might come to the obedience that comes from faith. To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen. Yun po yung doxology. Nag-end po si Paul sa doxology niya. Praising God, thanking Him sa wisdom na meron siya, and yung revelation, yung plan niya to the Israelites and sa mga Gentiles, sa mga new believers po. So kung titingnan po natin from Romans 1 through 16, nandun po muna is yung knowledge na ibinigay, yung theology na ibinigay ni Paul, and then ina-expect ni Paul sa 11 through 16 po dapat meron tayong response. And that is how we should live a Christian life in accordance with the standard sa word ng Panginoon, not to the pattern of this word. So if sa-summarize po natin yung buong Romans, since sa next po si Pastor Julius na sa Corinthians, sa-summarize po natin yung buong Romans is sa chapters 1 and 2, pinakita ni Paul na we are all sinners. Na if we only realize na we are sinners, the intensity and the seriousness nung sin natin, we realize and you will let yourself realize na I am not as good as I thought I am. Na akala mo mabuti ka, pero hindi. Mabuti ka dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay niya. And sa Romans 3 through 6 po, makita natin that Jesus is our only salvation. Binigyan tayo ng hope. Di ba, sa introduction, we are all sinners. We all fall short to the glory of God. But sa mga susunod na chapters, nagbigay ng hope si Paul. Yan po yung maganda salita ng hindi niya tayo iiwan in a negative state. Kaya dapat binabasa po natin yung mga susunod pa para hindi tayo hanggang are given hope. At ang sabi, through our faith in Jesus, saving grace, we are justified, we are redeemed, and we are declared righteous. So if you think na paulit-ulit kang nagkakasala,
Yung para po sa chapter 7 po ata or 8 or 9 na sabi na, I want to do the right thing to God. Surrender that to God. Because ang sabi, it is the power of the Holy Spirit. Hindi natin kaya by flesh, but we continue to surrender every time na nagagawa natin. And salvation comes through Jesus Christ and we experience God in our sufferings. Kaya nga po, alam natin that God goes before us. God guides us through His Word, through our leaders, through the people around us. God comforts us and strengthens and protects us. Kaya, there is no greater proof po na kailangan pa nating ma-witness. The greater proof is that He let His Son, Jesus Christ, died on the cross for my sins, yours. And because Jesus Christ has resurrected, ang sabi po ni Tim Keller, if you believe that Jesus Christ rose from the dead, then everything will be all right. Tandaan po natin yun. Everything will be all right if you believe that Jesus Christ died and rose from the dead. Because in the resurrection power of Jesus Christ, there is hope. There is a living hope. And the Romans 7 to 8 po, there is no rejection, there is no condemnation, and no separation for those in Christ Jesus. Tinanong ko po ito kung ba't tayo nalalayo kay Lord? If sabi sa salita, no height nor depth, no power can ever separate us. Sa personal ko po experience, nalalayo ako sa Panginoon kapag ginusto ko tumayo sa Panginoon. Nalalayo ako sa Panginoon kapag inuuna ko yung desire ko. Kapag hindi ko sinusurrender yung will ko. Kapag gusto kong gawin yung mga bagay, if I live according to my standard, then doon ako nahihiwalay, nawawala sa presensya ng Panginoon. But God is always there sa atin. And for me, syempre po kasi naniniwala ako to what He did for me. So, lagi po tayo magre-wrestle sa mga kasalanan natin na patuloy natin ginagawa. Na Lord, ayoko na po namang gawin ito, pero patuloy ko pa rin nagagawa, consciously, unconsciously, intentionally, unintentional. May mga nagagawa po tayong kasalanan. But every time na nagagawa natin at pinapakita sa atin na nandun tayo, huwag tayong tumalikod sa Panginoon, but more tayong sick sa kanyang presensya. Because we are yung creator. Di ba po may mga books na how to know yourself better, ganito, ways to know yourself. Sa tingin ko po, mas makikilala natin yung sarili created beings. And we will only know ourselves if we know our creator. Hindi na natin kailangan pang umasa sa mga inspiration, maging mabuti ka, ganyan, to know yourself. But the Bible is enough for us to reveal who we are before the Lord. And when we know how filthy we are before the Lord, in humility and submission, we come to God and we repent of the And because we know na anak tayo ng Panginoon. And sa Romans 9 to 11, God is sovereign in our salvation and we must share the gospel. Di ba po sabi, for I am not afraid of the gospel because it is the power unto salvation. So, kung may natutunan tayo sa salita ng Panginoon, let us share. Naalala ko po si Zoe Lane, ang aking napakabait na pamangkin. Sa taekwondo po kasi nila, lagi po sila nag-pray before and after po ng training na. So, sabi niya, Mama Bel, ba't di po ako nagsasign ng the cross? Sabi ko, kasi hindi ka katoliko. Sabi niya, ano ko? Nasa jeep po kami nun. Sabi ko, Christian. Tapos, hindi ko na po siya nasagot nung kasi nasa jeep na po kami yan. And then pag-uwi po namin sa kinabukas, habang kumakain po kami ng lunch. Kasi tinanong ko kayo, sabi ko, paano ko sasagutin si Zoe? Bata pa. Tapos sabi ko, Mama Phil, di pa ako na ano, diba, nabinyag. Sabi ko, di ka bibinyagan. I-dedicate ka. Sabi ko, Lord, paano ko sasagutin tong batang to na maunawaan niya? So habang kumakain po kami, ng lunch, pagkasundo ko sa kanya sa school, sabi ko, Zoe, di ba tinanong mo ako kung ano ka, ano religion? Sabi ko, Christian ka. Sabi niya, ba't ako Christian, Mama Bel? Sabi ko, do you believe in Jesus? Sabi niya, yes. Sabi ko, do you believe that Jesus Christ died on the cross? Sabi niya, yes. Sabi ko, tapos tinanong ko siya, ba't siya namatay sa cross? Sabi niya, sa kasalanan ko, nakasalanan ng mundo. Sabi ko, do you believe na nung namatay siya after 3 days na resurrect siya? Sabi niya, yes po. Sabi ko, if you believe Jesus Christ died on the cross and resurrected, and you believe na Lord, sabi niya, opo, Savior siya. Opo, sabi ko, di Christian ka. So sabi ko, Christian ka if you believe Jesus Christ as your Lord and Savior and He died for your sins and my sins and for the whole world's sins and na-resurrect siya, then you are a Christian. Sabi ko, Lord, thank you. Ang hirap po pala magkaroon ng pamangkin na mga maliliit na palatanong. And doon din naman na-steer up kung nasa na yung faith ko, kung paano ko maibababa, mali-level yung understanding ng bata sa understanding ko. Sabi ko, Lord, thank you for the wisdom na binigay mo. Kasi lagi siya nagtatakay. Mama, bilhin di ako nilagyan ng cross dito sa school. Mama, bilhin di ako na ganito. Sabi ko, okay lang yun. Kasi hindi ka naman
hindi ka naman Catholic. Sabi ko, born again Christian. Sabi niya, kaya hindi ako nagaganto, nagsasilent ako. Sabi ko, oo. Kasi wala, sabi niya, bakit? Sabi ko, wala kang sa Bible. Okay, gaganon lang siya. Pero I always pray to God na mas lalo pang maintindihan ni Zoe yung mga bagay. Kasi si Zoe rin po pala, siyang pamangkin ko. Dito po sa Kamarin, wala pa kami children. Sunday school sa mga bata. Sila Joseph po and Hannah sa Davao. Meron po silang online. So I encourage everyone din po no, na if you have time, si Joseph po, if I'm not mistaken, parang every other Sunday po ata or nagbibigay po siya ng update kung kailan merong Sunday school ang mga bata. Via Zoom nga lang po siya. But I encourage po na kung kaya po natin i-join yung mga bata po sa Zoom, sa Sunday school service ng mga bata kila Joseph po, hayaan po natin. Kasi po, yung mga pamangkin ko po sa bahay, pinapa-join ko po sila sa Zoom para naman. Kasi lagi po daw tinatanong Mama Bel, di na po ba tayo pupunta sa church? Kasi sinabi ko naman na may church pero hindi kayang ako. So, meron po tayong other way, that is through online po. So I hope po na i-support din po natin sila. And then last po is sa Romans 12 through 16 that if we are believers, we are called to love God and love His people, then we should love our neighbor without judgment, with respect, without condemnation, and we show mercy to them. Because the same things na hinihingi natin sa Panginoon at binibigay niya are the same things naman po na dapat kaya natin ibigay ating mga kapatiran. So with that po, maraming salamat and natapos na po natin ang Book of Romans and study po or read po yung First Corinthians. And next Sunday po, as confirm ba ni Ma'am Grace? So, ano na lang po kami, pero baka po sa Makati po kami ng Sunday, baka po si Ma'am Grace po ang mag-preach. And ang sabi niya naman po, kapag siya mag-preach, hindi siya magba-Bible study para naman po hindi tuloy-tuloy. So maraming salamat po and hayaan po si po ito sa panalangin. Hallelujah, Father God. Lord, thank you for you are sovereign in our lives. Oh God, we thank you that you see us in the image of your Son, Jesus Christ, oh God, that even though we always commit mistakes, that even though we always, Panginoon, disappoint you, oh God, Lord, hinahayaan yung loving kindness and mercy ay patuloy binibigay sa amin. Even though we don't deserve goodness, Panginoon, but in mercy, your love, you give us, Panginoon, yung mga bagay na kailangan namin, makakapagpalago sa amin, disiplina, Panginoon, and yung mga sufferings na kailangan namin. Lord, maraming salamat sa lahat ng bagay na ito. Dahil patuloy ito nagbibigay sa amin ng katatagan bilang isang Kristiyano, Lord God. Thank you sa mga challenges. Thank you sa mga tao na binibigay mo sa amin na we have different opinions, we have different values, we have different convictions, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy namin siyang mahalin kung paano kami minamahal, O God. Lord, maraming salamat dahil patuloy yung pinapaunawa sa amin na mamuhay kami according to your standard na as we renew our mind, O God, we will know your will, the good and pleasing Panginoon sa buhay namin. Lord, help us not to conform to the pattern of this world, O God, but help us to continue to renew our mind, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, ikaw ay sapat sa buhay ng bawat isa pang. Maraming salamat dahil nariyan ka palagi sa amin. Maraming salamat dahil hindi mo kami iwan, hindi mo pababayaan pa. Ang lakas mo ay ang lakas ng bawat isa pang. Maraming salamat sa patuloy na pagbigay mo ng comfort sa mga puso, Panginoon, na nahihirapan. Sa mga puso, Panginoon, na nagkakaroon, Lord God, ng dalangin. Maraming salamat for you carry them, O God. Lord, ikaw ang itaas-taasan. Ikaw ang magbigay ng papurit at samba sa pangalan ni Jesus. Amen.